Sa San Ildefonso, Bulacan, may isang lumang bahay na kinatatakutan. Pero sa likod ng mga kwento ng di manoy kababalaghan, nagkukuble ang malabangungot na karanasan ng ilan nating kababayan noong pang panahon ng mga Hapon. Isa ng landmark ang bahay na ito sa Barangay Anyatam sa San Ildefonso. Ito ang bahay na pula, isang makasaysayang lugar at pinaniniwala ang pugad ng katatakutan. Bali yung bahay na to, sa kwento ng nanay ko, unang itinayo 1928 pero natapos siya 1930 nung ay pagmamaari ni Don Ramon Ilusorio. Kasi panahon daw noon ng Hapon nang gawin itong headquarters ng mga sundalong Hapon. Dito raw tinipon ng ilan sa mga lalaking pinagbintangang miyembro ng Hukbalahap sa Karaw, Pinas lang. Maging mga kababaihan, hindi rin pinalampas. Kaya ang bahay na ito, pinaniniwala ang tahanan ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Yung kuya ko, nakausap niya talaga yung matanda na inaaya siya din sa ilalim dito sa silong. Kasi may silong yan eh. Eh, ang sagot daw niya, natatakot po ako. Tapos sabay, takbo na siya, lumabas na sa bahay. Mga sindak, ito po, muli po kasama ninyo si Nibram Dakel TV at saka si Anywhere TV at saka si Baron the Ghost Hunter. Nandito kami ngayon sa San Ildefonso sa bahay na pula. Tara, pasalan natin. Ngayon ang oras is alas 3 na ng madaling araw. So, nandito na kami. Tignan natin kung anong nasa loob doon. Tara. Si Nibram Dakel TV. Ito na, nandito kami sa bahay na pula. Tara, samahan nyo ako. Pasukin natin ito. Medyo nag-uulan. Pero yan, nandito na ako sa mismong harapan ng bahay na pula. Ang kwento na ito, papalapit pa lang ako dito sa bahay na pula. Tumataas na balahibo ko. Tabi lang to ng halos ng kalsada. Meron ditong bata na paulit-ulit na ginahasa ng mga panahon ng Hapon. So ito talagang napaka although wala na siya talagang second floor pero alam naman natin kahit halos wala na yung buong bahay, bagay natitira na lang mga pundasyon, hindi mabubura kung ano yung nangyari, yung kasaysayan nito. Hindi mawawala kung ano yung nangyari dito sa bahay na pula. Tara, samahan nyo ako. Ito guys, ito mga kasindak. Ayan, teka lang Ito ay ilang beses nang i-documentary
ilang beses na itong pinalabas sa Channel 2, Channel 7 o anumang station na i-documentary na to. Ayan, bali itong bahay na to, wala na talaga siya halos. Pero alam mo, nakakakilabot talaga. Nandito ka, ito, humahakbang ako, papalapit. Hindi mababago ang mga nangyari dito sa bahay na pula. Nawala man ng talagang kung halos sa dingding, second floor, pero hindi mawawala kung ano yung nangyari talaga dito nung panahon ng hapon. Napakasakit, napakabrutal nangyari dito, lalo na sa bata. Paulit-ulit siyang hinalay. Ang kwento pa dito, mga bossing, ang kwento pa dito, mga kasindak, patay na yung bata, pinaliguan lang, tapos ginahasa pa ulit. Hindi ko sinasabing lahat ng hapon ay masama, pero during that time, alam naman natin kung ano yung nangyari, kung anong ginagawa ng mga hapon sa mga kababayan natin Pilipino. Bali malalim tong dito. Ngayon papasok tayo ngayon dito. So ang mga natira na lang mga kasindak is itong mga, ito daw original pa. Itong pinakaparang pinakaparang yan, yung terrace ito na lang natira. Yung pinaka second floor wala na. Susubukan natin ngayon dito bumaba. Tabi-tabi po, pasintabi lang po. Binibisita lang namin to. Wala na talaga siya. Pero kung i-imagine niyo, mga kasindak, ito, ayan o. Tumatayo yung balahibo ko. Pasensya na po. Kung imagine niyo mga kasindak, itong bahay na to napakalaki. During nung World War II, yung mga panahon na yan. Yan, hindi ko alam kung original pa yung tiles na yan. Basta may bathtub daw dito. Hindi ko alam kung ano yung ano dyan. Pero itong mga kahoy na to, yan. Talagang nung panahon pa talaga actually ito panahon pa ng Kastila. Itong bahay na to, mga kasindak. Ayan o. Kumbaga ito, kahoy din to yung pinaka-flooring. Pero ito yung nasa ilalim. Kumbaga ito yung pinaka-ilalim. Wala na Imagine niyo, ayan o, mga kasindak. Yung mga kahoy na yan, talagang nung panahon pa yan, talaga nung panahon pa ng Kastila. Yan yung mga panahon na yan. Hindi tayo basta-basta pwedeng umano rito kasi mga kasindak kasi ano to masukal din dito, baka may ahas. Alam niyo naman, nandito tayo sa Bulacan. Ayan. Madilim man yung kasaysayan o sa mga nangyari dito sa bahay na pula, pero hindi mo may kakaila na nung araw pagkagantong bahay mo talaga namang mamamangha kayo. Talagang kung kompleto pa to, alam mo namang napakaganda. Yan. So wala na talaga siya. Pero yung bigat ng mga nangyari dito, parang ramdam na ramdam ko, mga kasindak. Iba talaga. Parang alam mo yung bahay na to, kahit gaano kaganda, pero parang siya, parang
Napakaramdam mo yung ano yung lungkot, yung sakit ng mga nangyari. Dito kasi sabi nila dito daw talaga kinulong yung mga yung mga babae. Nila pastangan talaga yung puri nila. Tapos talagang ginahasa sila, at yung ginawa sa mga kalalakihan naman pinugutan ng ulo. Ganong kalupit talaga. Pasensya na sa mga ibang mga Hapon dyan, hindi ko naman sa nilalahat. Nung panahon na yun, ganun kalupit talaga yung Hapon. Kung hindi sana umulan, iikutin ko to hanggang doon para makita nyo. Yan, makikita nyo naman, di ba? Ano yung ano ko, ayan, mga kasindak na ano yung ano ko, mata ko parang may nakikita ako dito banda pero siguro yung ano, hindi naman siguro ano. Sensya na po ikinukwento ko lang po kung ano yung talagang kung ano ang bahay na pula, kung ano yung nangyari. Ikinukwento ko lang kung ano yung madilim na nakaraan nitong bahay na pula. Pero sa kabila ng nangyari sa mga nangyari mga brutal na pagpaslang sa mga kababayan natin, mga babae, mga Pinay, mga Pilipina, hindi mo may kakailan. Napakaganda talaga nito. Namamangha ako kasi tignan mo yung mga yung pagkakaayos niya, no? Kasi second floor dapat yan wala na, inalis na, sabi nilipat daw yun. Hindi mo may kakaila na mamangha ka kasi ang ganda ang ganda ng mga ano niya. Alam mong maganda siya talaga dati pa. Ito na nga mahirap Gusto ko sana pumunta sa gilid, kaso sige, try natin. Baka madali tayo ng ahas Finish na tayo. Medyo mahina kasi flashlight ko, mga kasindak. Pakita sana sa inyo kung mga nasa gilid. Ganon din naman. Ayun So masukal na talaga ron. Hindi ko na kayang pumunta pa doon. So dami pa naglili, parang mga insekto. Ayan. Ayan. Galing kami sa isang ospital sa Pampanga. Dinaanan na lang din namin to para maibahagi sa inyo yung kasaysayan. Napakayaman sa kasaysayan nitong bahay na to. Marami siya talagang biruin mo yung mga kahoy na yan, kung gaano kalupit ang makapagsalita man yan. Yung mga kahoy na yan ay talagang sila ang nakawitness sa mga nangyari, sa mga nakaraan, sa mga madilim na nakaraan. Ito po. Bali mga kasindak, hanggang dito na lang ulit. Abangan nyo yung mga susunod kong mga video. Huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, and mag-share sa akin channel. Huwag din natin kalimutan na suportahan yung mga kasama nating mga ghost hunter. Ang Team Kilabot, kinabibilangan ni MGX, Pretzel 18, Adventure Ducks, Santiago TV, Baron the Ghost Hunter. Kaya yan, pati kaming dalawa ni Anywhere TV. Tsaka yung ibang mga ghost hunter dyan, huwag niyong kalimutan suportahan.
Yan, sige po, hanggang dito na lang po. Tapusin ko na po yung video. Subukan nyo na lang po kung i-chat sa pag nagla-live ako sa aking YouTube. Muli po, Nibram Dakel TV.